Paano nga ba umutang dito kay Maya Advance guys, no? And paano ako nagkaroon ng offer sa kanya kahit na sobrang dami kong mga loan applications na na-abandon? And tumas din ba kaya yung credit limit ko sa kanya after ko magbayad dun sa first na loan ko? So yan guys, yung pag-uusapan natin for today's video. Kaya naman kung interesado ka about dito kay Maya Advance, kung paano nga ba tayo magkaroon ng offer, please keep on watching. Okay, let's go. Hi guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. So for today's video nga guys, pag-uusapan nga natin itong si Maya Advance, kung paano nga ba ako nagkaroon ng offer sa kanya kahit sobrang dami kong mga loan applications na na-abandon. Anyway, sa mga hindi nakakaalam guys, legit na legit po itong si Maya Advance na makikita natin kay Maya Business na pagmamay-ari ni Maya Philippines Incorporation. And nagkaroon nga ako guys ng offer sa kanya last month, December 2024. And 1 month to pay po yung inoffer sa akin. 1 month yung inoffer sa akin. At sobrang baba guys ng interest niya dun sa 1,000 inoffer, which is 65 pesos lang. And yung kaltas niya lang guys is nasa centavos lang. Kesa naman guys, umutang kayo sa mga loan apps na 1,000 ngayong offer pero yung ma-receive mong amount nasa 600 plus na lang. Tapos 7 days repayment lang. Anyway guys, sa mga hindi nakakaalam na itong si Maya Advance, nag-offer siya ng 500 to 350,000 and payable siya up to 90 days or 3 months. Yes guys, up to 3 months lang talaga yung kanyang longer term payment, unlike kay Maya Credit yata. And wala akong Maya Credit guys kasi wala akong Maya account. Kundi Maya Business account lang yung meron ako. So ayun nga guys, pag-uusapan natin kung paano nga ba ako nagkaroon ng offer dito kay Maya Advance kaya sobrang dami kong mga loan apps na na-abandon na. Isa lang naman guys sa alam kong way kung bakit ko na-unlock yung Maya Advance ko kay Maya Business is ginagamit ko nga si Maya Business for my business. So, paano ba yun? Okay, nagko-convert kasi ako guys ng SpayLater to Maya Business. Then, sa Maya Business guys, tina-transfer ko siya sa GCash ko. And yes guys, maraming nagpapa-convert sa akin, umaabot pa ng 20,000 yung pinapa-convert nila. So far guys, gamit na gamit ko nga itong si Maya Business at yun siguro yung reason kung bakit ko na-unlock at nagkaroon ako ng offer dito kay Maya Advance. Unlike kay GCash guys, na kahit sobrang gamit na gamit ko siya, hindi ko man lang ma-unlock yung kanyang G-Gives, yung kanyang G-Credit, pero yung G-Loan niya guys, na-unlock ko siya. Pero guys, sobrang hirap magpataas ng G-Score, lalo na dito sa area namin, sa lugar namin. So yun guys, yung basihan ni GCash para ma-unlock mo nga yung G-Gives mo tsaka yung G-Credit niya, which is kailangan mo talagang pataasin yung G-Score. Pero dito kay Maya Business guys, gamit na gamit ko lang siya, and last year lang ako guys nagkaroon ng account sa kanya, mga nasa November yata nun. Pero nagkaroon agad ako ng offer sa kanya na Maya Advance. So yun guys, yung problema kay GCash kailangan mo talagang mataas na G-score para ma-unlock mo yung G-Gives mo or yung G-Credit mo sa kanya. Dapat hindi na dun bumabase si GCash kasi hindi naman lahat ng lugar merong mall para panggagamitan yung QR code ni GCash. Dapat bumabase na si GCash siya transaction per month. Yung gusto ko guys, kasi every month kasi sobrang laki ng transaction ko sa pag-GCash cash in cash out pa lang, maabot ng 200 to 300,000 yung transaction ko per month. Bakit ko nga ba sinisingit itong si GCash? Si Maya Advance yung topic natin. Bitter yarn. So, back to Maya Business tayo guys, At yun nga guys yung reason kung bakit ko na-unlock yung Maya Advance ko sa kanya. Ayun nga, ginagamit ko siya sa pagko-convert ng SpayLater to Maya Business. At yung katanungan nga guys, tumaas kaya yung credit limit ko dito kay Maya Advance after kong magbayad sa kanya kahapon. So ayun nga guys, nagbayad ako kahapon, which is 1,065 pesos yung binayaran ko. Kasi 65 yung interest niya. At yun guys, at ganoon lang guys kaliit yung interest niya in 1 month dun sa 1,000 na hiniram ko. So after ko nga magbayad guys, merong data privacy notice nga itong si Maya Advance, which is kailangan nating basahin. Then nag-proceed na ako after nun. Dito guys, makikita natin yung kanyang loan term,
which is 90 days or 3 months nga yung kanyang long-term payment. Then yung minimum amount na pwede nating mahiram is 500 pesos. Then yung pinaka-maximum amount niya is 350,000 pesos. So ganun guys kalaki yung in-offer nitong si Maya Advance hanggang 350,000 pesos. At ito guys no, nag-click to apply now ako. Then makikita natin to guys no, what is this loan for? Sabi niya guys, operational fund, startup fund, remittance fund, personal loan or others. So par guys nung pinili ko is startup fund. Then after nun guys no, pre-qualified pa rin ako sa loan niya, pero hindi tumaas yung credit limit ko, which is 1,000 pa rin yung in-offer sa akin. Pero okay lang guys no, at least pre-qualified pa rin ako at hindi ako na-reject after kong mag-re-apply sa kanya. And then dito nga guys no, 30 days pa rin yung loan term na in-offer sa akin. Then yung loan amount nga is 1,000, yung service fee is 65 pesos. So 1,065 pesos pa rin guys yung total na babayaran ko sa kanya in just 1 month. At ito nga guys no, sa kanyang loan details, yung loan amount lang na total na ma-receive ko is 999.38 pesos. Kasi guys, meron siyang documentary stamp tax na 0.62 centavos. Ang liit lang nun guys ha. Then dito guys no, 30 days nga yung aking long-term payment. So far guys no, sobrang okay na okay ito si Maya Advance. Kahit na may kaltas pa rin siya na centavos, at least hindi mo pa rin siya mararamdaman kasi parang buo mo pa rin siyang makukuha. Tapos sobrang baba guys ng kanyang interest in just 1 month, which is 65 pesos lang. So sana soon guys tumaas na yung credit limit ko sa kanya kasi aalagaan at iingatan ko talaga itong si Maya Advance. So yun naman guys yung ating topic ngayon. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!